So ito yung gagawin natin ngayon. Ito yung ipapalit natin dun sa compressor na nag-loss compression. Prepare natin yung mga gamit para tuloy-tuloy na tayo sa Saturday. Maaga din tayong papasok para hindi tayo mabutan ng init. Lagyan na rin natin ng W40 itong mga nut na tatanggalin natin. So ito, maaga tayong pumasok mga master para hindi tayo abutan sa haring araw. Panata na natin. So bago natin i-release yung pressure, i-recheck natin. Titingnan natin kung ganun pa rin ba. Baka mahimala. So yan walang ka-load yung running ampere. Hindi talaga gumalaw yung suction at saka discharge. So wala na. Killed na. So yan, release natin yung pressure habang tinatanggal ng kasama ko yung fan bleed dahil pasok tayo sa loob para ma-access natin yung filter dryer at saka yung isang nut ng compressor o paa ng compressor. Bilisan na natin ng kunti mga master dahil pagdating ng mga alas 10 alas 11 grabe na talagang init. Buti nga ito lang nut type yung discharge at saka suction. So ulit lang to. At saka yung liquid line filter dryer mga master naka clear type na rin. So puro nut lang tayo, wala na tayong dapat hihinangin. Tapos nag-prepare na rin tayo ng adapter para sa pag-plasing natin na 1/2. Gumawa tayo ng huybis para ngayon mabilis matapos yung trabaho natin. Yan tayo kailangan maghinang pa. So yan, tatanggalan natin yung nut ng discharge at saka suction. Tanggalin lang natin itong power supply para may labasan natin yung compressor na sira or luma. So, hindi naman masyadong kabigatan itong mga master. Kaya naman to kahit isang tao o mag-isa lang tayo. So pag-alangan lang yung posisyon or location, mahirap lang talaga buhatin. So yan, labasan natin. Kayang-kaya lang naman mag-isa dahil hindi rito kalakihan. So plusin muna natin yung system bago natin i-install yung bagong compressor. So ito yung sabi ko sa inyo mga master, technique para mabilis yung trabaho. So ito yung ginawa ko na adapter pang plusing. Gumawa tayo ng huybis dahil 1/2 itong liquid line filter dryer, naka flare type, kaya gumawa tayo ng adapter. So tanggal, kabit na lang tayo, plusing na. Daming tiplo So ito yung sabi ko sa inyo, adapter na ginawa ko. Lalo na pag flare type, ang bilis ng trabaho. Tanggal, kabit yung adapter, plusing na agad. So mamaya mga master, turo ko sa inyo paano natin dayain yung tiplo na yan para iwas tayo sa gear or pagtatalo. Dahil tuwing magkabit ako ng compressor or magkabit ako ng liquid line filter dryer na flare type, talo talaga kami lagi ng supervisor ko. So nag-plasing na tayo sa condenser na side. So okay na, linis na. Tapos tinakpan natin ng plastic yung condenser na side na piping para pag plasing natin sa may evaporator hindi rin mapasokan ng dumi or alikabok yung condenser na piping. Kaya kailangan takpan din natin na kahit anong pangtakip. Sa akin, plastic para sigurado. So R11 yung pang-plasing natin. Tapos naglagay tayo ng galon para hindi tatasik. Ayan. Final natin. Ayan, ayos na. So takpan natin ng plastic. Inisin natin itong mga oil na kalat. Ang dumi So ikabit na natin to. Pero bago natin to install, i-start natin. Check talaga natin. Yan natin kung may pressure. Meron. Pero final check nito, kailangan paganahin natin para 100% sure goods yung compressor. Tulad nito. Diba? Ayos. Goods na goods. So tara, kabit na natin. Kayang-kaya lang naman itong mga master. Nasa 50 to 70 kilogram lang. Pero kung alanganin ka or mahirap yung location, mahirap din buhatin. Tapos itong piping ng suction at saka discharge mga master, tulad nito ang layo kasi niya.
So kailangan natin to dahan-dahanin na i-bend yung piping para lalapit siya, para hindi magkaroon ng problema yung piping. Malaki yung posibilidad kasi na magkaroon ng leak pag ipilit natin. Kailangan natin i-bend ng maayos. So tulad nitong ginagawa ko, diba? Malapit na. Pag malayo, hindi natin ipilit na hatakin para may kabit lang. Dahil pag gumagana yung compressor, may kunting vibration, malaki yung posibilidad na magkaroon ng leak yung piping. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Paano dayain. Ayan o. Kabit na natin, walang tiplon. Lagyan natin ng tiplon dito sa may likod na portion or sa puno para hindi magirgir yung mga supervisor natin na mukhang tiplon. Diba? Dahil lagi kami nagtatalo mga master tuwing magkabit ako ng compressor. Yan, yan ginagawa ko. Kita niya yan, akala niya may tiplon sa loob. Sa labas lang yan. Diskarte ba? So, tara, pasok tayo. Kabit natin tong liquid line filter dryer. So, dayain pa rin natin. Pagkatapos, ikabit, lagyan natin ng tiplon sa puno na portion. Para pag silipin niya, alam niya, nakita niya na may tiplon. So, tulad niya, no? Wala. Lagyan natin. Para pag masilip niya yan, dahil mag-check yun bukas o kaya mamaya. Pag mabacuum na tayo, ayan o. Diba? May tiplon niya. Pero sa labas lang. So, ito yung body template ng compressor na kinabit natin. So, ligtas lang natin. Goods na goods. So, vacuum tayo para hindi tayo abutan ng alas 11. 9:30 pa lang. Hindi na tayo magtulda. Kaya na. Dahil saglit lang naman tayo. Isang oras na lang. Pwede na tayo magkarga ng refrigerant 22. So, yan. Vacuum na tayo mga master. Vacuum lang natin kahit mga isang oras. Dahil hanggang ngayon wala pa rin tayong micron gauge. So, kaya pa tayong kulang ng gamit. So, binilad ko sa araw yung freon para mabilis mapasok sa system pag magkarga na tayo mamaya-maya. So, ikabit lang natin itong power supply ng compressor habang nagpa-vacuum tayo. Kahit sobra yung 1 hour na pag-vacuum master, mas maganda yung sobra kaysa kukulangin tayo. Dahil kung mayroon lang sana tayong micron gauge, baka nasa 30 to 40 minutes. So, yun lang. Baka next month, darating na daw eh. So, karga na tayo. Karga tayo ng liquid at saka vapor. Forge muna natin yung dilaw na pipe. Liquid, nakatawid yung tangke. Pasok ng refrigerant sa discharge line. Vapor, nakatayo yung tangke. Ang pasok ng refrigerant sa may suction line. So, ayan. Gas pressure ng system. Switch on na natin. So, mamaya-maya, mag-start na rin to. Naka-timer lang. Takpan lang natin. So, ayan. Gumagana na. Charge natin. Kulang pa. So, ayan. Ito na yung final charge natin. 65 suction pressure. 290 charge pressure. 19 running ampere. Ayan. Dali na rin. Okay.